Gayunpaman, hindi niya ito maaaring tanggihan dahil nangako si Lee Jiayo na bibigyan siya ng 200,000 yuan kung handa siyang maging scapegoat. At kailangan niya ng eksaktong 200,000 yuan para sa operasyon ng kanyang ina. Kaya naman, pumayag ang katulong ni Lee Jiayo. Pagkatapos, nagpadala ng post ang assistant ni Lee Jiayo sa Weibo na nagsasabing siya si Miss Paparazzi at ginawa ito para tulungan si Lee Jiayo na atakehin si Sutong noon nang walang pahintulot ni Lee Jiayo. Sumagot din si Lee Jiayo na wala siyang ideya na ginawa iyon ng kanyang assistant sa likod niya, at naawa siya sa pinagdaanan ni Sutong noo. Inihayag pa ni Lee Jiayo na pinaalis na niya ang kanyang assistant. Si Tong Jin ay nagpadala ng parehong post mamaya. Sila ay tila taos-puso, ngunit ito ay isang kasinungalingan pagkatapos ng lahat at ang karamihan sa mga gumagamit ng internet ay tumangging maniwala dito. Karamihan sa mga tao ay naniniwala na ang kanyang katulong ay isang scapegoat lamang. Maliit na bilang ng mga gumagamit ng internet ang nagpakita ng simpatiya kay Lee Jiayo at sinisi ang kanyang katulong. Gayunpaman, hanggat may itinulak na yumako sa responsibilidad, ligtas na si Lee Jiayo ngayon. Bukod dito, maraming balita ang nalilikha sa industriya ng entertainment araw-araw, kaya malapit na itong matabyunan ng iba pang balita sa entertainment. Si Lee Jiayo ay isang B-list actress lamang at hindi gaanong papansinin siya ng maraming tao. Maliban kung may nagawa siyang hindi katanggap-tanggap, maaari siyang manatili sa entertainment industry gaya ng dati. Gayunpaman, kapag nalantad ang kanyang maruruming sikreto, masisira ang kanyang karera. Galit na galit si Lin Xiaoxia sa ugali ni Lee Jiayo. Sobrang obvious na ginamit niya ang assistant niya bilang scapegoat. Napaka-selfish niya. Tinanggap naman ito ni Sutong noo, dahil karaniwan ng sinisisi ang mga katulong sa ginawa ng mga aktor. Sutong noo, gayunpaman, kinasusuklaman ito at hinding-hindi gagawin iyon. Huwag kang mag-alala. Ang pinakamahusay ay darating pa, sabi ni Guning para aliwin sila. Imposibleng madaling makatakas si Lee Jiayo ng ganoon lang. Ang kailangan nilang gawin ngayon ay linisin muna ang pangalan ni Sutong noo. Mga ad ng Pub Future. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumugon ang Fating Entertainment sa balita at nagbigay ng opisyal na paliwanag na itinatanggi ang akusasyon na may ginawang amoral si Sutong noo. Bagamat hindi naglantad si Fating ng higit pang mga detalye, na-clear naman si Sutong noo. Pagkatapos noon, paunti-unti na ang bumabatikos kay Sutong noo sa internet. Nang makita ang kasiya siyang resulta, hinangaan ni Tang Yunfan ang kakayahan ni Guning sa paglutas ng mga problema at pamamahala ng krisis. Napakahalaga na patakbuhin ng maayos ang isang kumpanya at ipagtanggol ang reputasyon nito sa negosyo. Masyadong abala si Leng Xiaoteng sa mga araw na ito, at malapit na siyang tuparin ang kanyang gawain. Hindi niya alam na nakatagpo ng malaking problema si Guning ngunit tinitingnan niya ang balita tungkol sa Feng Hua paminsan-minsan. Sa suporta ni Lu Xiao, naniniwala siya na ang kumpanya ay nasa ilalim ng mahusay na pamamahala, ngunit nag-aalala pa rin siya kay Guning. Isang helicopter ang tumutunog sa isang bakanteng damuhan at ang pangkat ni Leng Xiaoteng ay papalabas na upang tuparin ang isang gawain. Bago sila sumakay ay tiningnan ni Leng Xiaoteng ang kanyang telepono. Dahil alam niyang maayos na ang Feng Hua Entertainment pagkatapos ng krisis, gumaan ang loob niya at nagpapadala ng mensahe kay Guning na nagsasabi sa kanya na aalis siya para sa isang gawain. Sa pagbabasa ng kanyang mensahe, nakaramdam ng pag-aalala si Guning dahil isinapanganib ni Leng Xiaoteng ang kanyang buhay sa pagtupad sa kanyang mga gawain sa bawat oras. Kahit na siya ay namumukod tangi at mahusay, posible pa rin na siya ay masugatan. Gayunpaman, ito ay kanyang trabaho at tungkulin. Ang tanging magagawa ni Guning ay ipagdasal siya. Mag-ingat ka. Hihintayin kita hanggang sa bumalik ka. Matapos basahin ang mensaheng ibinalik ni Guning sa kanya, sumakay si Leng Xiaoteng sa helicopter at umalis. Bagamat may entertainment company si Tang Bing senador. Bihira siyang magbasa ng balita tungkol sa entertainment industry, dahil kumuha siya ng ibang tao para magpatakbo ng kanyang entertainment company para sa kanya. Kaya, nang marinig niya ang tungkol sa nangyari kay Sutong noo,
naayos na ito. Sa kanyang pagkamangha, nagawa ng Fenghua Entertainment ng maayos ang krisis at nakuha pa niya ang suporta nina Fang Tang at Luish. Gayunpaman, hindi ito sineryoso ni Tang Bing senador. Di nagtagal, nag-viral sa internet ang mas nakakagulat na balita tungkol kay Lee Jiayo. Mga ad ng Pub Future. Opisyal tayo ng chismis. Hindi ako naniniwala na ang assistant ni Lee Jiayo ang umatake kay Sutong Noo, at tingnan kung ano ang nalaman ko tungkol sa malalaking sikreto ni Lee Jiayo. Opisyal ng at Fenghua Entertainment at Lee Jiayo at Sutong Noo at Tungzin, mga nakalakip na larawan. Ang sikat na gossip account sa Weibo ay nagpost ng kanilang mga mapagmahal na larawan ni Lee Jiayo. Bagamat ang mga mukha ng mga lalaki sa mga larawan ay pawang pixelated upang itago ang kanilang mga pagkakakilanlan, nakikilala pa rin ang mga lalaki ay hindi iisang tao. Kung tungkol sa kanilang mga aksyon sa mga larawan, sila ay medyo nakakagulat. Nakapixel ang ilang bahagi ng mga lalaki at ni Lee Jiayo, ngunit napakalinaw pa rin na makita ang kanilang mga sexual na posisyon sa kama. Ang Let's Gossip official ay nagkaroon ng 30 milyong followers kaya nang lumabas ang post, muli itong naghagis ng bomba sa entertainment industry. Sa loob ng kalahating oras, naging pinakamainit na paksa ito sa Weibo. Minarkahan ng NF Euro Rapture ang paunang pag-host ng kabanatang ito sa NF Euro LSN. OMG! Si Lee Jiayo ang tunay na puto dito. O mata ko! Wow! Napakadiri. Dapat ipagbawal siya sa industriya. Nasaan ang mga taong sumuporta sa kanya? Sa sandaling ito, walang nang-ahas na suportahan si Lee Jiayo ngayon. Lee Jiayo, umalis ka sa entertainment industry. Umalis ka sa entertainment industry. Makalipas ang ilang sandali, Lee Jiayo, umalis sa industriya ng libangan. Naging pinakahinahanap na paksa sa buong internet. Nang mabasa ni Lee Jiayo ang balita ay nagkaroon siya ng breakdown, at naapektuhan din si Tungzin. Pareho silang sinibak ng Fateng Entertainment. Mula ngayon, magiging napakahirap para kay Lee Jiayo na nananatili sa industriya ng entertainment. Si Sutong Noo at Lin Xiaoxiao ay lubos na nasa sabik at nasisiyahan sa resulta. Ang lahat sa Fenghua ay humanga kay Guning higit sa lahat pagkatapos ng krisis. Ibinigay ni Guning ang mga larawang iyon para sa Let's Gossip official, ngunit wala silang pakialam kung sino ang provider basta't nakakagulat ang materyal. Sa wakas ay nalutas na ang paninirang puri at si Guning pati na ang kanyang mga tauhan ay bumalik sa paggawa sa pelikula. Sa katunayan, ito ang semestre kung saan isusulat na nila ang entrance exam sa kolehiyo. At masama ang pakiramdam ni Guning dahil inookupahan niya ang ilang mahalagang oras ng Chu Peihan, Haoran at Zhang Tianping. Sa makatuwid, nakuha ni Guning ang mga aklat-aralin at binigyan sila ng mga aralin kapag sila ay libre. Sina Chu Peihan, Haoran at Zhang Tianping ay talagang nagkaroon ng ideya na tumakas mula sa nakababahalang semestre sa pamamagitan ng pagtulong kay Guning. Sa hindi inaasahan, kailangan pa rin nilang matuto sa ilalim ng pressure mula kay Guning. Malapit na silang mag-aral sa mga universidad, kaya minabuti nilang samantalahin ang oras at mag-aral ng mabuti. Bilang karagdagan, si Guning ay isang mahusay na guro. Si Chu Peihan ay magaling sa pag-aaral at si Haoran pati na rin si Zhang Tianping ay matalino rin, kaya hindi mahirap para sa kanila na matuto. Nakuha nila ang mga bahagi ng mga tunay na antik sa loob ng 4 na araw, kaya lihim na ibinalik ni Guning ang mga tunay na antik sa telepatikong iSpace mamaya. Kinailangan ni Chu Peihan at ng iba pa na manatili dito ng isa pang linggo ngunit kailangan nang umalis ni Guning ngayon, dahil pupunta si Tang Yunfan sa CTF. Hindi payag si Guning na harapin ito ng mag-isa, kaya kinailangan niyang umalis papuntang CTF. Bago siya umalis, binayaran niya ang bayarin para sa mga kwarto ni Chu Peihan, Haoran at Zhang Tianping sa hotel. At ang malaking boss ay minamaneho ni Haoran. Kapag natapos na ang kanilang mga bahagi, kukunin sila ni Guning. Mga ad ng Pub Future. Bandang alas 5 ng hapon nang dumating si Guning sa CTF, ngunit hindi siya umuwi kaagad. Sa halip, pumunta siya sa lugar nila Newban.
ang anak ni Lan Yuban. Si Lan Tianhua, ay ganap ng gumaling, at tinawagan ni Lan Yuban si Guning ilang araw na ang nakakaraan upang imbitahan siyang kumain kasama ang kanyang pamilya upang pasalamatan siya. Bagamat malaki na ang binayaran ni Lan Yuban para sa mga table tasks, hindi niya naisip na sapat na ang pera para ipakita ang kanilang pagpapahalaga. Tumanggi si Guning ngunit pinilit ni Lan Yuban, kaya pumayag siya sa huli. May pasok siya bukas, kaya nagpa siya siyang bisitahin sila ngayon. Nang dumating si Guning, sinalubong siya ni Lan Yuban at ng kanyang asawa nang bukas ang mga braso at paulit-ulit na nagpasalamat sa kanya. Oh, Miss Gu, marami akong kaibigan na patuloy na tumatawag sa akin na gustong bumili ng iyong mga table tasks, sabi ni Lan Yuban kay Guning habang sila ay nag-uusap. Handa akong ibenta ang mga table tasks, ngunit hindi madali. Hindi ko ibebenta ang mga ito maliban kung ang sakit ay hindi mapapagaling ng mga doktor, dahil limitado ang bilang ng mga table tasks, seryosong sabi ni Guning. Bagaman marami siyang pildores, limitado ang bilang, at kailangan din niya ang mga ito sa paggawa ng mga gamot at pampaganda. Nang marinig iyon, naisip ni Lan Yuban na ito ay makatwiran. Ang mga mayayaman na iyon ay wala talagang malubhang sakit, ngunit nais nilang maghanda ng ilan kung sakaling kailanganin nila ito sa hinaharap. Sa pagkakataong iyon, ayaw ni Guning na ibenta ang mga table tasks sa kanila, dahil hindi naman siya nagkukulang ng pera. Bilang karagdagan, marami siyang nailigtas na mga tao gamit ang kanyang mga table tasks at hindi kailanman hiniling sa kanila na magbayad. Ang Enyo Euro LB1N ang unang plataporma na naglalahad ng kabanatang ito. Pagkatapos kumain, bumalik si Guning sa bahay. Pag-uwi niya sa bahay, wala si Guman, ngunit nasa bahay niya si Guqing. Tinanong ni Guning si Guqing kung nasaan ang kanyang ina. Si Guman pala ay bumisita kay Wang Sufan. Gayunpaman, halos alas 8 na ng gabi, at nag-aalala si Guning sa kaligtasan ni Guman, kaya tinawagan niya ito kaagad. Nang sagutin ni Guman ang tawag ni Guning, narinig ni Guning ang mga tunog ng pagmumura ng isang lalaki at pag-iyak ng isang babae. Nakilala niya na ang babae ay si Wang Sufan. Bahagyang kumunat ang noo ni Guning. Malinaw, may hindi magandang nangyayari doon, at nag-aalala siya kay Guman. Mga ad ng Pub Future. Ningning, nakauwi ka na ba? Tanong ni Guman. Sinabi ni Guning kay Guman na bibisitahin muna niya si Lan Yuban, kaya inakala ni Guman na makakauwi na siya ngayon. Oo. Nanay, nasaan ka ngayon? Anong nangyayari doon? Tanong ni Guning. Nasa lugar ako ni Wang Sufan. Maaari kang sumama at sunduin ako, sabi ni Guman, pagkatapos ay sinabi kay Guning ang address. Karaniwan, hindi mag-abala si Guman na sunduin siya ni Guning. Kung gagawin niya iyon, dapat magkaroon ng problema. Nasa ibang lungsod sina Gaoyi at Qiaoya, kaya nakaparada ang kotse sa parking lot. Nang umalis si Guning sa kanyang tahanan, tumakbo siya sa parking lot. Pinaandar niya ang kotse ng mabilis hanggat kaya niya para makilala si Guman. Makalipas ang halos 10 minuto, dumating si Guning sa lugar ni Wang Sufan. Ito ay isang luma at nasirang kalye, at maraming nanonood ang nakatayo sa labas ng tahanan ni Wang Sufan na isang maliit na 2 palapag na gusali. Dahil hindi maganda ang sound insulation ng bahay at sadyang nagtaas ng boses ang lalaki ay madaling narinig ang kanilang awayan. Wang Sufan, mahigit 12 taon ka ng kasal sa akin. Hindi ka pwedeng manganak ng lalaki, at naglakas loob ka pang lokohin ako. Halos sumigaw ang lalaki. Parang sinadya niyang marinig ito ng mas maraming tao. Sa pangkalahatan, ang mga tao ay may hilig na itago ang kanilang mga kaiyahiyang lihim, ngunit kabaligtaran ang ginawa ng lalaki. Hindi alam ni Guning kung totoo ang sinabi ng lalaki, ngunit naisip niya na hindi ito malamang. Sa halip, naniniwala siya na sinadya ito ng lalaki para makakuha ng bentahe sa hiwalayan. Ano man ang mangyari, hindi magpapasya si Guning. Nang lumakad siya sa pinto, ginamit niya ang kanyang jade eyes para makita kung ano ang nangyayari sa loob. Sa sala, inakbayan ni Guman ang mga balikat ni Wang Sufan kung saan sila nakaupo sa sofa. Si Wang Sufan ay nanginginig, humihikbi,
habang si Guman ay tila labis na hindi nasisiyahan. Sa tapat nila, isang lalaki ang nakilala kay Wang Sufan. Yang Dozi, pumayag na si Sufan sa divorce. Kailangan mo ba siyang isumpa sa lahat ng oras? Darating na ang anak ko para sunduin tayo, sabi ni Guman. Sa pagharap kay Yang Dozi, medyo natakot si Guman ngunit ginawa niya ang lahat para ipagtanggol ang kanyang kaibigan, si Wang Sufan. Magkita tayo bukas sa Civil Affairs Bureau. Ngumuso si Yang Dozi, at tumigil sa pagmumura. Nakaawang ang pinto kaya direktang itinulak ito ni Guning. Sino ito? Galit na sigaw ni Yang Dozi. Nang makita si Guning na papasok, agad na sinabi ni Guman, anak ko ito. Nang makita ni Wang Sufan si Guning, nakaramdam siya ng labis na kahihiyan at sinubukan niyang kumalma, pinunasan ang kanyang mga luha. Binigyan ni Yang Dozi si Guning ng isang mabilis na sulyap, pagkatapos ay bumaling kay Wang Sufan. Umalis ka sa bahay ko ngayon din. Huwag kalimutang makipagkita sa akin sa Civil Affairs Bureau bukas, sabi ng lalaki na may matinding panghahamak. Yang Dozi, pagsisisihan mo balang araw. Pinandilatan ni Guman si Yang Dozi, pagkatapos ay hinayla si Wang Sufan at isang malita, na naglalakad patungo sa pintuan. Tinulungan ni Guning si Guman na hilahin ang malita, at umalis kasama sila. Ang mga kalapit na kapitbahay ay hindi nagpakita ng anumang paghamak kay Wang Sufan. Lahat sila ay may simpatiya sa kanya, dahil sila ay naging magkapitbahay sa loob ng mahigit 100 taon at alam nila kung anong uri ng tao si Wang Sufan. Si Yang Dozi, gayunpaman, ay hindi isang mapagkakatiwalaang tao. Wala siyang kakayahang kumita, at niloko pa ang kanyang asawa. Nakita ng kanilang mga kapitbahay ng higit sa 1 beses na si Yang Dozi ay malapit sa ibang babae at mukhang mag-asawa. Sa makatuwid, lahat ng mga kapitbahay ay sumuporta kay Wang Sufan at naniniwala na si Yang Dozi ang nagtaksil sa kanyang kapareha. Mga ad ng pub future. Nang nasa sasakyan na sila, sinabi ni Guman, Ningning, uwi na tayo ngayon. Si Sufan ay maaaring manatili sa amin. Walang problema. Naunawaan ni Guning na si Wang Sufan ay mabuting kaibigan ni Guman. Noong nahulog si Guman sa pabrika noon ay si Wang Sufan ang tumulong sa kanya, kaya laging naaalala ni Guning ang kabaitan ni Wang Sufan. Huwag kang mag-abala. Maaari akong manatili sa isang hotel sa panahong ito. Pagkatapos ng divorce procedure, hahanap ako ng bagong apartment, sabi ni Wang Sufan dahil ayaw niyang magdulot ng gulo kay Guman. Bakit kailangan mong manatili sa isang hotel? Ito ay isang purong pag-aaksaya ng pera. Kami lang ni Ningning ang nakatira, para manatili ka sa amin, sabi ni Guman. Oo, mangyaring, manatili sa amin. Nag-echo si Guning. Nag-isip sandali si Wang Sufan, pagkatapos ay tinanggap ito. Tama si Guman. Malaki ang gastos sa pagstay sa isang hotel at wala siyang masyadong pera sa kanya ngayon. Bilang karagdagan, nagkaroon din siya ng isang anak na babae. Sa kasong iyon, nakompromiso si Wang Sufan. Well, maraming salamat. Walang anuman. Pwede ko bang itanong kung anong nangyari? Tanong ni Guning. Bagamat ito ay mga personal na gawain ni Wang Sufan at hindi nararapat na makialam si Guning, si Guman ay nasasangkot na, kaya hindi siya maaaring tumabi. Kung gusto ni Guman na tulungan si Wang Sufan, magiging suportado rin si Guning. Dahil kailangan ni Guman si Guning para tulungan si Wang Sufan sa mga sumunod na araw, sinabi niya kay Guning ang lahat. Sina Yang Dozi at Wang Sufan ay walang gaanong pagmamahal sa isa't isa, ngunit wala silang intensyon na maghiwalay sa simula. Gayunpaman, nang marinig ni Yang Dozi ang balita na ang kalye ay give-in at maaari siyang makakuha ng higit sa 1 milyong yuan bilang kabayaran. Bigla siyang nagkaroon ng ideya na hiwalayan si Wang Sufan at gamitin ang pera para mamuhay ng dekadenteng buhay. Kung gusto niyang hiwalayan ang kanyang asawa na pinakasalan niya sa loob ng 12 taon, kailangan niya ng magandang dahilan. Alinsunod dito? Ginamit niya ang telepono ng kanyang kaibigang lalaki upang magpadala ng maraming mga amorous na mensahe kay Wang Sufan pagkatapos ay sinisi si Wang Sufan para sa kanyang disloyalty.
Bagamat isang ordinaryong babae lamang si Wang Sufan, itinatangi niya ang kanyang dignidad. Dahil maraming beses na siyang niloko ng kanyang asawa. At sinubukan pang sirain ang kanyang reputasyon para sa layuning hiwalayan siya, naisip niya na hindi na kailangang iligtas ang kanilang pagsasama. Kaya naman, pumayag siya. Mga ad ng Pub Future. Desidido si Yang Dozy na makahanap ng bagong asawa at magkaroon ng isang anak na lalaki, kaya pinabayaan din niya ang kanyang anak na babae. Ang anak ni Wang Sufan ay nakatira sa paaralan ngayon. Matapos marinig iyon, nagalit si Guning dahil kinasusuklaman niya ang mga lalaking iiwan ang kanyang asawa at anak para lang sa pera. Mabuti na lang at hiniwalayan siya ni Wang Sufan. Alam na ni Wang Sufan na mayaman na si Guman ngayon, ngunit nagulat pa rin siya nang pumasok sila sa magandang apartment ni Guman. Ibinuhos ni Guning ang isang tasa ng tubig para kay Wang Sufan at palihim na naglagay ng power crystal dito. Napansin ni Guning na si Wang Sufan ay nabalisa at hindi gaanong nakatulog, kaya ang kanyang katawan ay nasa masamang kondisyon ngayon. Matapos inumin ang tubig na naglalaman ng power crystal, mas gumaan ang pakiramdam ni Wang Sufan. Sa kasamaang palad, hindi magamot ng power crystal ang kanyang masamang kalooban. Nakipag-chat si Guman kay Wang Sufan sa sala, habang pinuntahan ni Guning ang guest room. Wala pang bisitang tumuloy sa kanilang apartment noon, kaya hindi pa rin maayos ang kama sa guest room. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabihan ni Guman si Wang Sufan na magpahinga muna, na siyang pinakamahalagang bagay para sa kanya ngayon. Pagkatapos ng lahat, hindi siya nag-iisa at mayroon siyang isang anak na babae na susuportahan sa hinaharap. Si Wang Sufan ay isang malakas na babae. Kaya't bagamat nadurog ang puso niya ay hindi siya sumuko. Ngunit nag-iisip ng paraan upang hayaan ang kanyang anak na mabuhay sa isang Envil Beans ang unang plataporma upang ipakita ang kabanatang ito. Magandang buhay. Nang tulog si Wang Sufan, sinabi ni Guman kay Guning, "Ningning, alam mo na si Sufan ay aking mabuting kaibigan at siya ay nasa problema ngayon. Sa tingin ko dapat natin siyang tulungan sa abot ng ating makakaya." "Ma'am, anong plano mo?" tanong ni Guning. "Wala siyang masyadong pera sa kanya, kaya sa palagay ko ay maaari kaming magpahiram sa kanya ng pera upang makahanap ng bagong apartment na matutuluyan. Nakakapagod ang trabaho niya sa factory pero walang gaanong sweldo kaya gusto ko siyang magtrabaho sa beauty salon namin. Bagamat wala siyang maraming kasanayan na maaari niyang matutunan, at maaari siyang magbayad ng mas mataas na sweldo." "Ano sa tingin mo?" sabi ni Guman. "Sa tingin ko ito ay isang magandang ideya," sabi ni Guning. Sa sandaling bumalik si Guman sa panig ni Tang Yunfan, siya ay titira sa lungsod B, at si Guqing ay mamamahala sa beauty salon ng mag-isa. Kung makakasama sila ni Wang Sufan, matutulungan niya si Guqing habang wala si Guman. "Nay, nakapagdesisyon ka na bang makipagkita sa kanya?" tanong ni Guning. Siyempre, si Tang Yunfan ang tinutukoy niya. Pupunta si Tang Yunfan sa CTF bukas at umaasa si Guning na ang problemang ito ay malulutas sa lalong madaling panahon. Bukod pa rito, pagkaraan ng maraming araw, kailangang makapagdesisyon na si Guman. Natigilan si Guman at sinabing, "Well, we can have a meeting." Kinabukasan, pumunta si Guning sa kanyang paaralan at lahat ng kanyang mga kaibigan ay sumalubong sa kanya. "Boss, anong ginawa mo sa CTD? Bakit mo inilihim?" tanong ni Chin Zixan na may pagkamausisa. Wala silang ideya kung ano ang ginawa ni Guning, Chu Peihan, Hao Ran at Zhang Tianping sa CTD, at sobrang curious sila. "Eksakto. Boss, bakit ka bumalik mag-isa? Paano ang iba?" tanong ni Moke. "Sila ay nagsushooting ngayon, at hindi babalik hanggang 1 linggo mamaya," sagot ni Guning. "Ano? Pamamaril?" Nagulat silang lahat. Gustong-gusto ni Pihan ang pag-arte, kaya naiintindihan ko kung bakit siya nagsushooting, ngunit ano ang ginagawa ni Hao Ran at Zhang Tianping doon? Natarante si Moke. "Talaga? Bakit hindi mo ako tinawagan? Masaya sana. Bagamat hindi ako magaling sa pag-arte, sa tingin ko ay magiging isang mahusay akong extra," sabi ni Chin Zixan.
Ito ay isang emergency, at pumunta sila doon upang tulungan ako. Masama na ang pakiramdam ko na ang pagbaril ay nagukupa ng napakaraming oras nila, hindi ko rin masasayang ang oras mo, sabi ni Guning. Gayunpaman, bakit mo sila tinawag, sa halip na kami? Tanong ni Chin Zixen. Pakiramdam niya ay hindi siya pinansin. Bahaging natawa si Guning. Di ba sabi mo gusto mong maging mabuting estudyante? Kung tinawagan kita, hindi ka mag-focus sa pag-aaral mo. Mga ad ng Pub Future. Si Chin Zixen ay natigilan sandali, at hindi alam kung paano sasagutin. Bagamat wala siyang pakialam sa pag-absent sa mga klase sa loob ng 1 o 2 linggo, talagang sinabi niya na gusto niyang maging mabuting mag-aaral. Sa makatuwid, lubos na makatwiran na hindi siya tinawag ni Guning. Agad namang pinagtawanan ng iba si Chin Zixen. Gayunpaman, boss, ayos lang kung kailangan mo kami. Wala kaming pakialam sa pag-absent sa mga klase ng 1 linggo o 2, sabi ni Moke. Sige, magsisimula na ang klase. Bumalik na tayo sa mga classroom natin, sabi ni Guning. Kagabi, si Wang Sufan ay nagkaroon ng kakaibang tulog. Akala niya ay magdamag siyang gising ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, parang bata siyang nakatulog. Kaya naman, nang bumangon si Wang Sufan kinabukasan, hindi siya nagmukhang haggard. Siyempre, lahat ng ito ay dahil sa power crystal ni Guning. Gayunpaman, nakaramdam pa rin ng sama ng loob si Wang Sufan. Naghanda na si Guman ng almusal para sa kanya nang lumabas siya ng guest room na medyo napahiya siya. Sa panahon ng almusal, sinabihan ni Guman si Wang Sufan na huminto sa kanyang trabaho sa pabrika. Upang maprotektahan ang dignidad ni Wang Sufan, sinabi ni Guman na siya ay short-handed at kailangan ang kanyang tulong. Naunawaan ni Wang Sufan na tumutulong kay Guman. Gusto niyang tumanggi, ngunit pinilit ito ni Guman kaya pumayag siya sa huli. Bandang 9 ng umaga, sinamahan ni Guman kasama si Gu Cheng si Wang Sufan sa Civil Affairs Bureau. Dahil kay Guman, pamilyar din si Gu Cheng kay Wang Sufan at nagkaroon din siya ng matinding simpatiya kay Wang Sufan. Samantala, naniniwala rin si Gu Cheng na isang magandang bagay para kay Wang Sufan na iwan ang lalaki sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Guman kay Gu Cheng na si Wang Sufan ay magtatrabaho para sa kanila sa beauty salon mula noon at inaprubahan ni Gu Cheng. Hindi marunong magmaneho sina Guman o Gu Cheng, kaya sumakay sila ng taxi. Di nagtagal, natapos na nila ang procedure sa divorce pero naiwan si Wang Sufan, dahil hindi mayaman ang mag-asawa at wala rin sa premises permit ang pangalan niya. Masyadong masama si Yang Dozy para bigyan siya ng 1 sentimo. Ilang libong yuan na lang ang dala ni Wang Sufan na siyang sweldo na kakakuha lang niya sa pabrika. Mga ad ng Pub Future. Pagkatapos noon, sinamahan ni Gu Cheng at Guman si Wang Sufan na huminto sa kanyang trabaho sa pabrika. Pagdating nila sa pabrika, nakasalubong nila si Xu Xinlan na kalalabas lang dito. Nang makita si Guman, hindi nasisiyahan si Xu Xinlan. Oh, hindi ba ito si Guman? Ano, hindi ka makakahanap ng trabaho sa ibang lugar, kaya bumalik ka ulit dito. Let me tell you what, no way. Si Xu Xinlan ay napaka-arrogant at may opinyon. Well, sinong nagsabi sa iyo na bumalik ako dito para maghanap ng trabaho? Inilibot ni Guman ang kanyang mga mata. Pumunta ako dito kasama si Sufan dahil aalis na siya. Ano? Quit. Nang marinig iyon, nagulat si Xu Xinlan ngunit hindi siya nahiya sa kanyang sinabi. Siya ay masyadong mayabang at may opinyon upang magkaroon ng pakiramdam ng kahihiyan. Nakahanap ba siya ng mas magandang trabaho? Tanong ni Xu Xinlan. Siyempre, sabi ni Guman, pagkatapos ay hindi pinansin si Xu Xinlan, naglalakad papunta sa pabrika kasama si Wang Sufan, na sinundan ni Gu Cheng. Ikaw, galit si Xu Xinlan na hindi nila siya pinansin, ngunit wala siyang magawa tungkol dito. Makalipas ang ilang minuto, matagumpay na umalis si Wang Sufan sa kanyang trabaho. Pagkatapos, sabay silang pumunta sa beauty salon. Bagamat ito ay ginagawa pa, kailangan ni Guman at Gu Cheng na suriin ang pag-unlad araw-araw.
Pinlano nilang tulungan si Wang Sufan na makahanap ng bagong apartment pagkatapos suriin ang progreso ng pagtatayo ng beauty salon. Hindi na handang magdulot ng anumang abala si Wang Sufan kina Guman at Guning, kaya nagmamadali siyang maghanap ng bagong apartment. Habang papunta sila sa beauty salon, biglang nakaramdam ng pagkabalisa si Guman, ngunit hindi niya alam kung bakit. Samantala, may premonition si Guning. Nakita niya ang isang itim na kotse na papaalis sa airport, ngunit biglang nawalan ng kontrol ang isang malaking truck sa likod nito at natamba ito. Higit sa lahat, nakilala ni Guning na ang lalaking nakaupo sa likurang upuan ay si Tang Yunfan na dumudugo ng husto. Nang makita ang eksena, si Guning ay natakot at ang kanyang mukha ay namutla kaagad. Bigla siyang tumayo at gumawa ng malakas na tunog, na ikinagulat ng iba pang mga tao sa silid-aralan. Pasensya na po sir, may emergency po akong dapat harapin. Pagkasabi nito, kinuha ni Guning ang kanyang backpack na tumatakbo palabas ng silid-aralan. Sa loob ng ilang segundo, nawala si Guning. Sir, hayaan mo akong sundan siya. Tumayo si Yumixi nang walang pag-aalinlangan, tumakbo palabas. Palaging kalmado si Guning ngunit halatang nawalan siya ng pagpipigil sa sarili ngayon, kaya malamang may nangyaring seryoso. Hindi sinisi ng guro si Guning sa kanyang bastos na pag-uugali, dahil masasabi niyang balisa si Guning. Naiintindihan din niya na si Yumixi ay malapit sa kaibigan ni Guning, kaya hindi niya ito pinigilan. Maraming mga kaklase maliban kay Xiao Feifei at sa kanyang mga kaibigan ay nag-aalala din kay Guning. Si Xiao Feifei at ang kanyang mga kaibigan ay natuwa sa kasawian ni Guning. Kinuha ni Guning ang kanyang telepono sa sandaling lumabas siya ng silid-aralan at tinawagan si Tang Yunfan. Gusto niyang sabihin sa kanya na iwasan ang malaking truck. Gayunpaman, hindi siya makalusot sa kanya. Napagtanto ni Guning na hindi niya napigilan ang aksidente sa sasakyan sa ngayon, kaya ang tanging magagawa niya ay pumunta sa pinangyarihan ng aksidente sa pinakamabilis niyang makakaya. Hanggat nabubuhay pa si Tang Yunfan, tiwala siyang iligtas siya. Nang maglakad si Guning sa playground ay bumababa ang principal sa kanyang sasakyan. Nang makita iyon, diretsyong lumapit sa kanya si Guning at sinabing, "Pasensya na po, sir. Maaari ko bang gamitin ang iyong sasakyan? May emergency akong haharapin." Noon, hindi iyon gagawin ni Guning dahil hindi alam ng principal kung sino siya at imposibleng papayag itong ipahiram sa kanya ang kanyang sasakyan. Gayunpaman, ang lahat ay iba na ngayon. Bagamat ito ay isang biglaang kahilingan, ginawa pa rin ito ni Guning dahil iyon ang pinakamabilis na paraan para makarating siya sa pinangyarihan ng aksidente. Hindi nasiyahan ang prinsipal sa simula nang biglang lumapit sa kanya si Guning at hiniling na ipahiram sa kanya ang kanyang sasakyan. Ngunit nang makilala niya si Guning at makitang mukhang balisa ito, pumayag ito ng walang pag-aalinlangan. Matapos makuha ni Guning ang susi, sumakay siya kaagad sa kotse at pinaandar ito ng napakabilis, na ikinagulat ng principal. Sinundan ni Yumixi si Guning at nagulat din siya sa paraan ng pagmamaneho ni Guning ng sasakyan. Dahil nakaalis na si Guning, makakabalik na lang si Yumixi sa kanilang silid-aralan. Hindi siya nang ahas na tawagan si Guning, dahil mabilis na nagmamaneho si Guning ng sasakyan. Ang tanging magagawa niya ngayon ay umasa na magiging maayos si Guning. Mga ad ng pub future. Buti na lang at hindi ito ang rush hour at kaunti lang ang traffic sa kalsada. Si Guning ay isang mahusay na driver, kaya madali niyang naiwasan ang pagbangga kahit na pinaandar niya ang kotse sa pinakamataas na bilis. Napansin ng ibang mga driver sa kalsada ang isang kulay abo na pribadong kotse na gumagalaw ng maayos sa napakabilis na bilis sa gitna ng trapiko. Patuloy silang nagmumura, ngunit kailangang aminin na ang driver ng kulay abong pribadong kotse ay talagang magaling. Habang papunta sa airport, patuloy na tinatawagan ni Guning si Tang Yunfan na umaasang sasanduhan niya ito. Sa kasamaang palad, palaging abala ang linya. Parang umiiyak ngayon si Guning. Hindi siya pamilyar kay Tang Yunfan, ngunit sila ay mag-ama. Bilang karagdagan, pinakitunguhan siya ni Tang Yunfan ng napakahusay, at masaya siyang naging ama niya ito. Ang huling bagay na gusto niyang makita ngayon ay ang bangkay nito. Please,
Huwag mo kaming iwan ngayon. Kailangan ka ni Guman, at kailangan din kita. Parte ka na ng pamilya namin at hindi ka namin kayang mawala ng ganito. Sa CTV, nakaupo si Kwon Mingkay sa harap ng desk sa opisina ni Tang Yunfan. Nakikipag-usap siya kay Tang Yunfan tungkol sa negosyo sa telepono. Bigla na lang, nakarinig siya ng malakas na tunog mula sa telepono at biglang nawala ang boses ni Tang Yunfan. Mabilis na sumikip ang puso ni Kwon Mingkay at masama ang pakiramdam niya. Hi, boss. Naririnig mo ba ako? Gayunpaman, hindi niya narinig ang boses ni Tang Yunfan, at naramdaman niya na kailangang may mali. Kinuha niya agad ang isa pang phone at tinawagan. Wylan, baka na-aksidente si boss. Manatili ka sa kumpanya ngayon, at hahanapin ko siya, nag-aalalang sabi ni Kwon Mingkay. Si Yan Wylan ay isa pang sekretarya ni Tang Yunfan. Parehong malapit na katulong ni Tang Yunfan si Kwon Mingkay at siya, ngunit hindi niya alam ang relasyon ni Tang Yunfan kay Guning. Ano, medyo natarante si Yan Wylan. Walang problema. Ako na ang mamamahala sa kumpanya. Tinawag ni Kwon Mingkay ang kanyang kaibigan sa paliparan mamaya at nag-book ng pinakamalaking tiket sa eroplano papuntang CTF. Pagkatapos nito, tinawagan niya si Yuan Jizong ang kalihim ng komite ng partido munisipyo sa CTF, at sinabihan siyang mag-ayos ng ambulansya. Mga ad ng Pub Future. Ang mga kumpanya ng Tang family ay nasa buong bansa na may malawak at makapangyarihang network. Kaya nagawa nilang mapanatili ang malapit na relasyon sa isa o dalawang mahahalagang opisyal sa bawat lungsod. Hindi sinabi sa kanya ni Kwon Mingkay kung sino ang naaksidente sa sasakyan, ngunit sinabi sa kanya na ang taong iyon ay nagtatrabaho sa Tanghwang Group. Kaya naman, ginawa ito ni Yuan Jizong sa abot ng kanyang makakaya. Pagdating ni Kwon Mingkay sa parking lot, pinaandar niya ang kanyang sasakyan sa abot ng kanyang makakaya papuntang airport. Hindi pa niya sinabi sa Tang family kung sakaling mag-alala sila. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Guning sa lokasyon ng aksidente. Naaksidente si Tang Yunfan 5 minuto na ang nakalipas at hindi pa dumarating ang ambulansya pati na rin ang mga pulis. Direktang inihinto ni Guning ang sasakyan sa gilid ng kalsada, pagkatapos ay tumalon sa guardrail sa gitna ng kalsada at nagmamadaling tinungo ang pribadong sasakyan. Ang inaugural na pag-upload ng kabanatang ito ay naganap sa pamamagitan ng N0V3LB1N. Nagulat ang lahat sa crash scene kaya walang nakapansin sa kanya. Nasugatan din ang tsuper ng pribadong sasakyan ngunit hindi ito malubha, habang si Tang Yunfan ay nasa napakasamang kondisyon ngayon. Sa sandaling dumating si Guning, ginamit niya ang kanyang buong lakas para tanggalin ang likurang pinto ng kotse, dahil ganap itong na-deform. Hoy, anong ginagawa mo? May nakapansin kay Guning ngayon at pinigilan siya. Ilipat, naunawaan ni Guning na ang tao ay mabait lang, ngunit siya ay nauubusan na ng oras ngayon, at wala sa mood na maging magalang. Dahil sa reaksyon ni Guning, naisip ng mga nanonood na kamag-anak siya ng biktima. Bata, kung random mong ilipat ang nasugatan na lalaki maaari siyang mamatay, malumanay na sabi ng isang babae na sinusubukang aliwin si Guning. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang deformed na pintuan sa likuran ng kotse ay tinanggal. Nagulat ang lahat, at hindi makapaniwala. Walang pakialam si Guning sa kanilang sinabi o iniisip. Ang tanging inaalala niya ngayon ay kung buhay pa ba si Tang Yunfan. Nang maalis ang pinto ng kotse, agad na tiningnan ni Guning ang hininga ni Tang Yunfan. Sa kabutihang palad, humihinga pa rin siya, ngunit nag-aalala pa rin si Guning dahil napakalubhan niyang nasugatan na maaari siyang mamatay anumang segundo. Hindi ginalaw ni Guning ang ibang bahagi ng kotse ngunit agad na naglabas ng isang power crystal at inilagay ito sa bibig ni Tang Yunfan. Sabay hawak nito sa kamay para ilagay ang katawan sa katawan nito. Sa totoo lang, kung nagawang ilagay ni Guning ang kanyang kapangyarihan sa katawan ni Tang Yunfan, hindi na niya kailangang kunin ang power crystal. Gayunpaman, napakaraming tao sa paligid. Kung napansin nila na gumaling si Tang Yunfan pagkatapos ng ilang sandali na hawakan ni Guning ang kanyang kamay, nagdudulot ito ng hindi sintomas ng sensasyon at problema.
Ang unang pag-post ng kabanatang ito ay naganap sa pamamagitan ng N0V3L, B11N. Nakita ng ilang tao na may nilagay si Guning sa bibig ng nasugatan, at nag-aalala sila na baka makapinsala ito sa nasugatan, ngunit wala ni isa sa kanila ang nagsabi ng anuman. Hindi pinutol ni Kwon Mingkay ang linya kay Tang Yunfan. Kaya nang marinig niya ang tunog ng pagtanggal ni Guning sa pinto ng kotse, nagtaas siya ng boses at nagtanong, "Hoy, may nakakarinig ba sa akin?" Si Guning ay may matinding pandinig at napansin ang telepono na nakalagay sa paanan ng backseat. Ginamit niya ang kanyang libreng kamay para hawakan ang screen nito, at nakita ang pangalan ni Kwon Mingkay. "Ginoo. Kwon, ako si Guning. Naaksidente si Uncle Tang at nililigtas ko siya ngayon. Alam kong nag-aalala ka pero magiging maayos din siya. Tatawagan kita mamaya." Kinuha ni Guning ang telepono at sinabi. Malaki. Nang marinig ang boses ni Guning, medyo gumaan ang loob ni Kwon Mingkay. Naniniwala siya na magiging maayos si Tang Yunfan hanggat nasa tabi niya si Guning. Siyempre, nakikitang nag-aalala pa rin siya sa kalagayan ni Tang Yunfan. "Pupunta ako sa airport ngayon at magiging CTF ako bandang 6:30 PM, sabi ni Kwon Mingkay. Magaling, mangyaring huwag sabihin kay Lolo Tang at sa iba pang miyembro ng pamilya kung sakaling mag-alala sila, sabi ni Guning. Pumayag naman si Kwon Mingkay, tapos binaba na nila ang tawag. Sa loob ng 2 minuto ay dumating ang ambulansya at mga pulis. Ang leading man ng hospital crew ay si An Guangming. Ang ama ni An Chen, na siyang direktor ng Central Hospital sa CTF, habang ang leading man na dumating dito kasama ang mga pulis ay si Yuan Jizong. Nang makitang may nakasire sa pinangyarihan ng aksidente, lahat sila ay hindi nasisiyahan. "Hoy, anong ginagawa mo? Hindi mo ba alam na nasira mo ang pinangyarihan ng aksidente?" Sigaw ng isang pulis kay Guning at hihilahin na sana siya palabas. Gayunpaman, bago niya matigas si Guning, ibinuka ni Guning ang kanyang bibig. Lumayo. Mga ad ng Pub Future. Siya ay malamig at hindi mapigilan at ang pulis ay natigilan sa 1 segundo, na nakatayo. Nang marinig ni Yuan Jizong ang kanyang boses, nakilala ni Yuan Jizong na siya si Guning, kaya pinatigil niya ang pulis. "Di pag-aatubili. Layuan natin siya ngayon, mailabas muna natin ang driver." Ang iba pa sa mga tao ay nagpunta upang ilipat ang driver sa labas ng kotse. Medyo dismayado pa ang pulis, pero kailangan niyang sundin ang utos ni Yuan Jizong. Nang marinig ang boses ni Yuan Jizong, alam ni Guning na pumunta rin siya rito, ngunit nakatutok pa rin siya sa paglalagay ng kanyang kapangyarihan sa katawan ni Tang Yunfan. Naunawaan ni Yuan Jizong na iniligtas ni Guning ang nasugatan na lalaki, kaya hindi niya ito tinuloy o ginambala. "Ginoo. Yuan." Tumingin si An Guangming kay Yuan Jizong na may pagdududa. Hindi niya maintindihan kung bakit pinahihintulutan ni Yuan Jizong ang isang batang babae na ilipat ang nasugatan sa kotse, maaaring mapanganib ito. "Siya si Guning," sabi ni Yuan Jizong sa mahinang boses. Nang marinig iyon, nagulat si An Guangming. Hindi niya inaasahan na ang batang babae na ito sa kanyang paningin ay si Guning, at hindi niya mas pamilyar ang pangalang iyon. Kahit na hindi siya dumalo sa birthday party ni Su Anya, narinig niya ang tungkol sa nangyari noong araw na iyon, kaya nag-iwan ng magandang impresyon si Guning sa kanya. Isa siyang sikat na doktor. Bagamat hindi siya masyadong naniniwala sa espesyal na gamot ni Guning, palagi siyang nakikiusyoso tungkol dito. Nais din niyang makipag-ugnayan kay Guning at pag-aralan ang kanyang espesyal na gamot, ngunit hindi niya alam kung paano. Tinanong niya sila Newban ngunit tumanggi sila Newban na ibigay sa kanya ang numero ng telepono ni Guning nang walang pahintulot nito. Dahil nakilala niya si Guning ng personal ngayon, nasasabik siya at na-curious na makita kung nagawa niyang pagalingin ang nasugatan na tao. Hindi alam ni An Guangming na malapit na magkaibigan sina An Chen at Guning, at wala siyang ideya tungkol sa relasyon ng kanyang nakababatang kapatid na lalaki, si An Guangyao, at Guning. Kung alam niya iyon, matagumpay niyang nakontak si Guning. Kung nalaman ito ni An Guangming sa huli, siya ay labis na magalit dahil kung nalaman niya ito ng mas maaga,
hindi siya magiging mabalisa nitong mga nakaraang araw. Sa proteksyon ni Yuan Jizong, walang hamarang kay Guning. Mga ad ng Pub Future. Gayunpaman, kahit gaano pa kalakas ang kapangyarihan ni Guning sa katawan ni Tang Yunfan, wala pa rin siyang malay kahit na huminto na siya sa pagdurugo at gumaling na ang kanyang mga sugat. Kumunat ang noo ni Guning. Bakit? Hindi alam ang dahilan, patuloy na inilagay ni Guning ang kanyang kapangyarihan sa katawan ni Tang Yunfan para gisingin siya. Gayunpaman, siya ay nawawalan ng lakas sa malaking halaga at ang kanyang mukha ay namutla, habang si Tang Yunfan ay wala pa ring malay. Kinailangan ni Guning na bawiin ang kanyang kamay at sinubukang ilipat ang katawan ni Tang Yunfan palabas ng kotse. Nang makita iyon, nauna si Yuan Jizong at sinabing, "Girl go, hayaan ang pulis na gawin ito." Hindi inakala ni Yuan Jizong na si Guning, na isang batang babae pa lamang, ay makapagpapalipat ng isang matandang lalaki mula sa isang seryosong napinsalang sasakyan. "Salamat. Kaya ko itong mag-isa," sabi ni Guning. Bagamat naubos na niya ang kanyang lakas, sapat pa rin ang kanyang lakas para ilabas si Tang Yunfan sa sasakyan. May iba pang gustong sabihin si Yuan Jizong ngunit si Tang Yunfan ay pinaalis ni Guning sa sandaling ito, na ikinagulat niya. Ang lahat ng tao sa paligid ay namangha din sa lakas ni Guning. Pagkatapos ay kinuha ni Guning ang mobile phone ni Tang Yunfan at iniwan ang sasakyan. "Girl go, kamusta ang nasugatan?" tanong ni Yuan Jizong. Karamihan ay naghihilom na ang mga sugat, pero wala pa rin siyang malay. "Dalhin natin siya sa ospital ngayon na." Sinabi iyon ni Guning kina Yuan Jizong at Quan Mingkai. Nang marinig na ligtas na si Tang Yunfan ngayon, gamaan ang loob ni Quan Mingkai. "Bilisan mo. Ilipat ang nasugatang lalaking ito sa ambulansya ngayon din." Nag-utos si Yuan Jizong, at isang grupo ng mga tao ang agad na dumating upang ilipat si Tang Yunfan sa isang ambulansya. Samantala, nakipag-usap saglit si Guning kay Quan Mingkai at muling ibinaba ang tawag. Nang makitang napakaputla ng mukha ni Guning, nagtanong si Yuan Jizong, "Girl go, okay ka lang? Hindi maganda ang hitsura mo." "Ayos lang ako. Nawalan lang ako ng lakas." Ngumiti si Guning. Nang marinig iyon, gamaan ang loob ni Yuan Jizong. "Miss Gu, ikinagalak kitang makilala. Ako ang direktor ng Central Hospital." Lumapit si An Guangming na magalang na sinabi kay Guning. Ngumiti si Guning at sumagot, "Nice to meet you too, Director An. Nabalitaan ko na ikaw ang ama ni An Chen. Kilala mo si An Chen?" Labis na nagulat si An Guangming. "Oo. Close friends tayo." Ngumiti si Guning. Nakahinga ng maluwag si An Guangming. Talagang nakakagulat na balita para sa kanya. "Tito Yuan, natatakot ako na hindi ako makapagmaneho ngayon. Maaari mo bang ayusin ang isang tao upang ihatid ako sa ospital? Magagamit natin ang ambulansya na huminto doon," sabi ni Guning. Nag-aalala siya kay Tang Yunfan, kaya nagpasya siyang sundan siya sa ospital. "Walang problema, kaya kitang ihatid doon," sabi ni Yuan Jizong. Hindi niya ito tinanong kung bakit gusto niyang gumamit ng ambulansya sa halip na ang kanyang pribadong sasakyan. Pagkatapos noon, sinundan ni Yuan Jizong si Guning, pumasok sa ambulansya. Sabik si An Guangming na tanungin si Guning tungkol sa kanyang espesyal na gamot, ngunit halatang hindi ito ang tamang oras ngayon. Isang Guangming ang dumating dito kasama ang ambulansya. Kaya natural na bumalik siya sa ospital kasama ang ambulansya, ngunit siya ay nakaupo sa harap, habang si Guning ay nanatili sa likuran sa tabi ni Tang Yunfan. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa ospital. Nauna nang nagayos ang isang Guangming ng isang VIP room ng pasyente. Bagamat hindi niya alam ang pagkakakilanlan ng nasugatan, alam niyang kailangang maging napakahalaga ng lalaki dahil ipinaalam sa kanya ng personal ni Yuan Jizong. "Miss Gu, kilala mo ba siya?" Nang makitang kasama ni Guning ang nasugatan na lalaki sa daan, si An Guangming ay nag-usisa. "Mga ad ng Pub Future." "Oo," sabi ni Guning, ngunit hindi nagbigay ng anumang detalye. Tumigil din sa pagtatanong si An Guangming. Pagkarating nila sa ospital, isang doktor ang agad na nagsagawa ng check-up kay Tang Yunfan.
Girl Gu, pwede ka nang magpahinga sa bahay. Siguradong isang mahabang araw para sa iyo, sabi ni Yuan Jizong. Salamat, mananatili ako dito, sabi ni Guning. Nagulat si Yuan Jizong. Kilala mo ba siya? Kung hindi, walang dahilan para manatili siya rito. Oo, simpleng sabi ni Guning. Kahit na curious si Yuan Jizong, hindi na siya nagtanong pa. Hindi pa niya malinaw ang pagkakakilanlan ng nasugatan na lalaki, ngunit sigurado siya na ang lalaki ay kailangang maging senior manager ng Tangwang Group. Nasaksihan ng L1 Legon ang unang publikasyon ng kabanatang ito sa ENyo Euro LB1N. Sa kanyang pagkamangha, nakilala ni Guning ang isang senior manager ng Tangwang Group. Habang mas pamilyar si Yuan Jizong kay Guning, mas nagulat siya sa kanya. Ang resulta ng pagsusulit ay lumabas pagkaraan ng ilang minuto at sinabi ng doktor na si Tang Yunfan ay ayos na at madyay gising pagkalipas ng ilang oras. Sa kabilang banda, hindi iniisip ni Guning na ganoon kadali iyon. Wala silang ideya na mayroon ng maraming mahiwagang kapangyarihan sa katawan ni Tang Yunfan ngayon, at dapat ay nagising na siya kaagad. Gayunpaman, wala pa rin siyang malay. Nalilito si Guning, ngunit ang tanging magagawa niya ngayon ay maghintay hanggang magising si Tang Yunfan. Nang marinig na magaling ang sugatang lalaki, gamaan ang loob ni Yuan Jizong. Pagkatapos noon, tinawagan agad ni Yuan Jizong si Quan Mingkai para sabihin sa kanya na maayos na ang lahat. Nasa eroplano si Quan Mingkai nang tawagan siya ni Yuan Jizong, at naka-off ang phone niya, kaya na-miss niya ang tawag ni Yuan Jizong. Ang pasyente ay nagpahinga at tahimik kaya umalis si An Guangming kasama ang iba pang mga doktor, naiwan sina Guning at Yuan Jizong sa silid ng pasyente. Ayaw umalis ni Guning ngayon, kaya hiniling niya kay Yuan Jizong na ibalik ang kotse ng principal sa kanyang paaralan. Mga ad ng Pub Future. Walang pagdadalawang isip na pumayag si Yuan Jizong at sinabihan ang kanyang sekretarya na gawin iyon. Si Yuan Jizong ay dadalo sa isang pulong sa lalong madaling panahon, kaya umalis siya at sinabi kay Guning na babalik siya sa gabi. Matapos mawala si Yuan Jizong, binigyan ni Guning si Tang Yunfan ng isang sulyap at nag-isip sandali, pagkatapos ay nagpa siya at tinawagan si Guman. Nang sagutin ni Guman ang tawag ni Guning, nasa taxi siya kasama sina Guning at Wang Sufan. Papunta na sila para maghanap ng bagong apartment para kay Wang Sufan. Hi, Ningning, di ba may klase ka ngayon? Bakit mo ako tinatawagan? Tanong ni Guman. Nay, naaksidente po siya at wala pa rin siyang malay. Nasa Central Hospital tayo, sabi ni Guning. Ano? Nang marinig iyon, nagulat si Guman. Sa kanyang memorya, ang lalaki ay namatay sa isang aksidente sa sasakyan. Sa wakas ay nagkita sila pagkatapos ng 18 taon ngunit na aksidente na naman siya. Iiwan na naman ba niya ito? Hindi siya papayag na mangyari iyon. Nang makitang talagang natakot si Guman, hindi alam ni Guqing at Wang Sufan kung ano ang nangyari. Anong mali? Tanong ni Guqing. Pupunta ako dyan, sabi ni Guman. Wala siyang oras para ipaliwanag ito kay Guqing, ngunit sinabi niya sa driver ng taxi, pakiusap, pumunta sa Central Hospital ngayon. Sure, sabi ng taxi driver. Anong nangyari? Medyo kinabahan si Guqing. Ginawa ni Guman ang lahat para huminahon, ngunit nanginginig pa rin ang kanyang boses. Ginoo. Naaksidente si Tang, at nasa Central Hospital siya ngayon. Ano? Natakot din si Guqing. Bagamat isang beses lang niya nakilala si Tang Yunfan. Alam niya na ito ay isang mabuting, mapagkakatiwalaang lalaki, at nakikiramay din siya sa kanya matapos marinig na naaksidente siya sa sasakyan. Gayunpaman, hindi maintindihan ni Guqing kung bakit parang natakot at nag-aalala si Guman. Nang matanggap ng principal ng No. 3 High School ang tawag ng sekretarya ni Yuan Jizong, nagmamadali siyang lumabas. Nang makitang nakahinto ang kanyang sasakyan sa parking lot, nagulat siya at nagtataka kung bakit hindi sinabi ni Guning na bumalik na siya. Gayunpaman, nang malaman niyang ang sekretarya ni Yuan Jizong ay nagmaneho ng kotse pabalik para kay Guning, nagulat siya, ngunit hindi niya ito pinansin.
Sina Guning at Suanya ay matalik na magkaibigan, at si Yuan Jizong ay isang matandang kaibigan ng ama ni Suanya. Naiintindihan na ipinadala ni Yuan Jizong ang kanyang sekretarya upang imaneho ang sasakyan pabalik kay Guning. Makalipas ang 12 minuto, dumating si Guman at ang iba pa sa ospital. Nang pumasok si Guman sa silid ng ospital, nadurog ang puso niya nang makita ang lalaking nakahiga sa kama na walang malay, at hindi niya napigil ang mapaluha. 18 years na ang nakalipas, pero kasing gwapo pa rin niya kahit na may edad na siya sa mga taong ito. Bago nakilala ni Guman si Tang Yunfan. Libu-libong beses niyang inisip ang sarili, iniisip kung mamahalin pa ba niya ito o kung maramdaman ba niyang kakaiba siya at ang mga magagandang alaala nila ay mawawala rin sa hangin. Gayunpaman, naramdaman niya ang matinding pagmamahal nito sa kanya nang makita niyang muli ang mukha nito, at natitiyak niyang siya lang ang lalaking minahal niya sa buong buhay niya. Hindi napansin ni Gu Qing ang reaksyon ni Guman o ni Tang Yunfan na nakahiga sa kama ng pasyente, ngunit lumingon kay Guning at nagtanong, "Ningning, kamusta na si Mr. Tang ngayon?" Buhay pa siya at sinabi ng doktor na madyay gising siya pagkalipas ng ilang oras, sabi ni Guning. Hindi sinabi ni Guning sa kanila ang maraming detalye, dahil napakahirap ipaliwanag. Nang marinig iyon, gumaan ang loob ni Gu Qing ngunit nag-aalala pa rin si Guman. "Tita, maupo na tayo sa sala. Kailangan ng aking ina ng pribadong oras," sabi ni Guning kay Gu Qing. VIP patient room iyon, kaya may sala, kusina, at banyo sa loob bukod sa patient room. Hindi alam ni Wang Sufan ang kanilang relasyon. Kaya't hindi na siya nag-isip pa. Ngunit si Gu Qing ay natahimik sandali dahil hindi niya maintindihan kung bakit kailangan ni Guman ng pribadong oras kasama si Tang Yunfan. Gayunpaman, hindi nagtanong si Gu Qing kung bakit ngunit lumabas ng silid ng pasyente kasama si Wang Sufan. Minarkahan ng NF Euro Rapture ang paunang paghohost ng kabanatang ito sa NF Euro LSN. Nang makalabas na sila, sabay-sabay na tinanong ni Gu Qing si Guning, "Ningning, bakit kailangan ng iyong ina ng pribadong oras doon?" "Well, sa tingin ko mas mabuting tanungin mo ang aking ina mamaya," sabi ni Guning dahil nasa kay Guman kung paano ito haharapin. Mga ad ng pub future. Ibinuka ni Gu Qing ang kanyang bibig, ngunit isinara ito pagkatapos. Dahil sinabi iyon ni Guning, mas mabuting manahimik na lang siya ngayon, ngunit curious siya sa relasyon ni Guman at Mr. Tang. Iniisip niya kung sino sa kanila ang unang umibig sa isa pa. Sa totoo lang, si Tang Yunfan ay nag-iwan ng magandang impresyon kay Gu Qing, dahil siya ay gwapo, mabait at maaasahan. Kung makakasama niya si Guman, magiging masaya si Gu Qing para sa kanya. Gayunpaman, handa ba si Guning na magkaroon ng stepfather? Kahit na handa si Guning na tanggapin si Tang Yunfan, pakikitunguhan kaya ni Tang Yunfan si Guning? Napakaraming tanong ang nasa isip ni Gu Qing ngayon, ngunit alam niya na hindi ito ang tamang oras para tanungin sila. Talagang nagmamalasakit si Gu Qing kay Guman at Guning. Sa silid ng pasyente, si Guman ay tumayo ng matagal bago siya umupo sa tabi ng kama. Nanatili siyang nakatitig sa mukha ni Tang Yunfan, sinusubukang itugma ang mukha nito kay Ning. Kinabahan siya na halos mawalan na siya ng hininga. "Ning, 18 taon na," malumanay na sabi ni Guman na nanginginig ang boses sa pag-iyak. "Akala ko hindi na kita makikita. Akala ko sa panaginip ko lang makikita ulit ang mukha mo. Alam mo ba kung gaano kasakit nung nabalitaan kong naaksidente ka? Sobrang nag-aalala ako sa'yo. Pakiusap, buksan mo ang iyong mga mata at tumingin sa akin." Si Guman ay nakipag-usap kay Tang Yunfan ng mahabang panahon na may mga luhang pumapatak mula sa kanyang mukha ngunit hindi ito narinig ni Tang Yunfan, at hindi rin nakikita. Hindi malakas ang boses ni Guman, kaya hindi ito narinig ng malinaw ni Gu Qing at Wang Sufan. Wala rin silang ideya na umiiyak si Guman, dahil hindi rin siya umiyak ng malakas. Biglang natanggap ni Guning ang mensahe ni Yumixi. Si Yumixi ay nababalisa mula nang mawala si Guning. Habang pinapanood si Guning na nagmamaneho, si Yumixi ay hindi nang ahas na tawagan siya, kaya nagpadala siya ng mensahe.
Gustong sabihin ni Yumixi kay Moke at sa iba pa nilang mga kaibigan, ngunit nagpa siya siyang maghintay hanggang sumagot si Guning sa kanya. Yumixi. Ningning, anong nangyari? Okay ka lang ba ngayon? Magpadala ng mensahe pabalik sa akin kung maaari mo. Nag-aalala ako sa'yo. Hindi na malaya ni Guning na wala pa siyang sinasabi kay Yumixi hanggang ngayon, kaya agad siyang nagpapadala ng mensahe pabalik sa kanya. Guning. Okay lang ako. Huwag kang mag-alala. Nakatanggap lang ako ng nakakagulat na balita na naaksidente ang tito ko, kaya nagmamadali akong pumunta sa ospital. Mga ad ng Pub Future. Nang mabasa ang mensahe, sa wakas ay gamaan ang loob ni Yumixi. Nagtiwala siya kay Guning. Hanggat sinabi ni Guning na ayos lang siya, magiging maayos siya. Ang kanilang punong guro, si Zhang Qiuhua, ay nag-aalala din kay Guning. Nalaman ni Zhang Qiuhua na wala si Guning sa ikalawang klase, at pagkatapos ay nalaman niyang nagmamadaling tumakbo si Guning palabas ng silid-aralan. Matapos makuha ang tugon ni Guning, sinabi ni Yumixi kay Zhang Qiuhua na maayos ni Guning na pakalmayan ang kanyang pagkabalisa. Car accident na naman. Sabi ni Zhang Qiuhua sa sarili. Bakit laging nahuhuli ang mga tao sa tabi ni Guning sa isang aksidente sa sasakyan? Sa sandaling ibinaba ni Guning ang kanyang mobile phone, lumitaw si An Chen. Si An Guangming ang nagsabi sa kanya na si Guning ay nasa ospital ngayon. At pumunta rito si An Chen na may dalang gawain. Hi, Dr. An. Binati ni Gu Qing si An Chen nang pumasok siya sa loob. Kumusta, An Chen? Sabi ni Guning. Walang alinlangan, kailangang si An Guangming ang nagsabi kay An Chen na nandito siya. Narinig ko na nandito ka, kaya pumunta ako dito para tingnan, sabi ni An Chen. Kamusta na siya ngayon? Wala pa rin siyang malay, sabi ni Guning. Maya-maya majay gising siya. Huwag kang mag-alala, naaaliw si An Chen. Salamat, sabi ni Guning. Inaasahan din niya na magising si Tang Yunfan sa lalong madaling panahon. Kung hindi, hindi lang si Naguman at Guning, kundi ang Tang family ay mag-aalala rin. Oh, Ningning, maaari mo ba akong bigyan ng pabor? Biglang sabi ni An Chen na nahihiya. Hindi mo ba niligtas ang buhay ni Su Anya noong dumalo tayo sa kanyang kaarawan noong nakaraan? Ang aking ama ay naging interesado sa iyong espesyal na gamot mula nang marinig niya ang kwento. Pwede bang magbenta ka ng pil sa kanya? Alam niyang hindi mabibili ang gamot, kaya handa niyang bayaran ito. Handa akong painumin ng tableta ang iyong ama ngunit kailangan kong sabihin sa iyo ang totoo, imposibleng malaman ng iba ang formula nito. Dahil ito ay sikretong gamot ng aking Panginoon. Ngunit namatay na siya, kaya walang ibang makakaalam ng formula nito, kasama na ako, sabi ni Guning, kalahating nagsisinungaling, kalahati ay nagsasabi ng totoo. Ano? Nagulat si An Chen. Well, maaari mong subukan. Binigyan ni Guning si An Chen ng maliit na bote ng porselana na may kristal sa loob. Imposible para sa kanila na malaman ang formula nito. Kaya kumpiyansa si Guning na magtakda ng mataas na presyo para sa kanyang espesyal na gamot, wala rin siyang pag-aalala na baka abusuhin ng iba ang kanyang gamot. Bagamat naniwala si An Chen kay Guning, malamang na hindi naniniwala ang kanyang ama at determinado siyang sumubok. Kaya naman, kinuha ni An Chen ang bote. Salamat. I-text mo sa akin ang iyong bank account at ililipat ko ang pera sa iyo. Hindi na kailangan. Kunin mo ito bilang regalo mula sa akin sa iyong ama, maaliwalas na sabi ni Guning. Ano? Nagulat si An Chen. Ang tableta ay nagkakahalaga ng 1,000,000 yuan. Gayunpaman, walang pakialam si Guning. Ang 1,000,000 yuan ay isang malaking pera para sa isang pamilya. Ngunit ang ama ni An Chen na isang dalubhasa sa medisina ay napaka-curious tungkol dito. Hindi, nagkakahalaga ito ng 1,000,000 yuan, kaya hindi ko ito makukuha ng libre, sabi ni An Chen. Totoo na ang tabletang ito ay medyo epektibo, ngunit nakuha ko ang mga tabletang iyon nang hindi nagbabayad ng 1 sentimo sa aking sarili. Hindi rin ako umaasa sa kanila para kumita, kaya hindi mo kailangang makonsensya. Kung gusto mong bayaran ako,
Maaari mong hayaan ang aking tiyuhin na manatili sa ospital ng libre sa halip, sabi ni Guning. Well, medyo nakonsensya pa rin si Anchen. Sige, mabuti naman tayong magkaibigan, sabi ni Guning, at nagkunwaring hindi nasisiyahan. Kung tatanggihan mo pa ako, babawiin ko. Ibinuka ni Anchen ang kanyang bibig, ngunit hindi na nagsalita pa para tanggihan si Guning. Imposible para sa kanya na umuwi ng walang laman ang mga kamay, dahil magagalit ang kanyang ama. Maraming salamat, sinabi ni Anchen, pakibilihan kita ng pagkain kapag libre ka. Walang problema, sumang-ayon si Guning. Umalis si Anchen pagkatapos. Mga ad ng Pub Future. Sinabi ni Guning kina Guqing at Wang Sufan na maaari silang umalis kung makaramdam sila ng pagod, ngunit nag-aalala sila kay Guman, kaya wala sa kanila ang gustong umalis ngayon. Ang Enyo Euro LB1N ang unang plataporma na naglalahad ng kabanatang ito. Pagkaraan ng mahabang panahon, si Guman ay nasa kwarto pa rin ng pasyente. Hindi pa maaga, kaya sinabihan ni Guning si Guqing na bumili ng pagkain para sa kanila. Sinundan ni Wang Sufan si Guqing sa labas. Si Guman ay nag-iisang nanatili sa silid ng pasyente ng halos 1 oras bago niya kinalma ang sarili at lumabas. Siya ay tila haggard na may namamaga, mapupulang mga mata pagkatapos umiyak sa pag-aalala tungkol kay Tang Yunfan. Agad na nagbuhos si Guning ng isang basong tubig para kay Guman, at palihim na naglagay ng power crystal sa loob. Sa tulong ng power crystal, mas gumaan ang pakiramdam ni Guman pagkatapos, at ang kanyang namamaga at pulang mata ay bumalik sa normal. Ningning, alam ba ng pamilya niya na naaksidente siya? Tanong ni Guman. Hindi pa, ngunit alam ng kanyang sekretarya at papunta na siya rito, sabi ni Guning. Tumanggo si Guman at tumigil sa pagtatanong. Sa halip, umupo siya sa isang tabi na walang tingin. Nagpabili ako kay tita ng pagkain natin. Gusto mo bang bumalik sa bahay pagkatapos kumain o manatili dito upang makasama siya? Tanong ni Guning. Sa totoo lang, alam na niya ang sagot ni Guman. Mananatili ako dito, walang pag-aalinlangan na sabi ni Guman. Si Tang Yunfan ay wala pa ring malay, at hindi siya makatulog ng mahimbing kung siya ay nasa panganib. Hindi nagtagal, bumalik sina Guqing at Wang Sufan. After the meal, past 6 p.m. na. Pagkatapos ay sinabihan ni Guning sina Guqing at Wang Sufan na bumalik sa bahay at mananatili siya rito kasama si Guman. Talagang curious si Guqing tungkol sa relasyon ni Guman at ng lalaki, ngunit nagpasya siyang maghintay na magtanong hanggang sa makauwi si Guman. Ibinigay ni Guman kay Wang Sufan ang susi ng kanyang tahanan dahil nagtiwala siya kay Wang Sufan. Hindi nakita ni Guqing ang mukha ni Tang Yunfan o hindi siya magiging kalmado, dahil halos kamukha ni Guning si Tang Yunfan. Mga ad ng Pub Future. Nang makaalis sina Guqing at Wang Sufan, pumasok si An Guangming. Pumunta siya rito para tingnan kung kailangan ni Guning ng tulong. Bagamat sabik siyang magtanong tungkol sa gamot, alam niyang hindi pa ito ang tamang oras kaya hindi na niya ito binanggit. Bago umalis sa tungkulin si An Guangming, paulit-ulit niyang pinasalamatan si Guning sa pagpapadala sa kanya ng pil bilang regalo. Bandang 6:30 p.m., tumunog ang telepono ni Tang Yunfan, at ang tumatawag ay si Quan Mingkai. Direktang kinuha ito ni Guning. Miss Gu, kumusta na si Chairman Tang? Nang sinagot ni Guning ang telepono, nag-aalalang tinanong siya ni Quan Mingkai. Mabuti na siya ngayon ngunit wala pa ring malay, sabi ni Guning. Nasa CTF ako ngayon, at pupunta ako doon, sabi ni Quan Mingkai. Mahusay, sabi ni Guning, pagkatapos ay ibinaba ang tawag. Makalipas ang kalahating oras, dumating si Quan Mingkai. Ikinagalak na makilala ka, Miss Gu. Magalang na binati ni Quan Mingkai si Guning, dahil alam niya ang biolohikal na anak ni Tang Yunfan. Tanging si Tang Yunfan at siya lang ang nakakaalam ng sikreto sa Tang family ngayon, ngunit may paggalang siya kay Guning dahil sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Bilang karagdagan, hindi niya alam kung nalaman na ni Guning ang tungkol sa kanyang tunay na pagkakakilanlan, kaya tahimik niyang tinawag itong, Miss Gu. Ikinagalak ding makilala ka, Mr. Quan. Binati siya ni Guning.
Akala ni Quan Mingkai noon ay sila lang ni Tang Yunfan ang nakakaalam ng sikreto na si Guning ay biological na anak ni Tang Yunfan, ngunit nagbago ang isip niya nang makita niya si Guman. Nakita niya ang larawan ni Guman, kaya nakilala niya ang mukha nito nang lumitaw ito sa kanyang paningin. Dahil narito si Guman, malamang na nakilala niya si Tang Yunfan, at tiyak na nakilala niya ito. Kahit na 18 taon na silang hindi nagkita, hindi nagbago ang hitsura ni Tang Yunfan. Gayunpaman, si Quan Mingkai ay hindi masyadong sigurado tungkol dito, dahil ang 18 taon ay hindi isang maikling panahon. Gayunpaman, kung hindi nakilala ni Guman si Tang Yunfan, hindi siya magiging malungkot at mag-aalala. Anyway, kahit na naniniwala si Quan Mingkai na nakilala na ni Guman si Tang Yunfan, nagpa siya siyang magpanggap na hindi niya kilala, dahil hindi pa tanggap ng dalawa ang isa't isa bilang pamilya. I bet dapat ikaw ang nanay ni Miss Gu, madam. Tanong na tanong niya. Napansin ni Guning ang hindi pangkaraniwang reaksyon ni Quan Mingkai nang makita niya si Guman, kaya nahulaan niya na kilala niya si Guman ngunit nagkunwaring hindi niya kilala. Oo, ito ang aking ina, Guman. Nagpakilala si Guning. Nay, ito si Mr. Quan. Ikinagalak kong makilala ka. Kinagagalak kong makilala ka rin. Bati nila sa isa't isa, sa kasabay na naglakad papunta sa kwarto ng pasyente. Nang makitang walang malay si Tang Yunfan, hindi alam ni Quan Mingkai kung ano ang gagawin. Miss Gu, maraming salamat. Kung hindi dahil sa iyo, maaaring lumala ang sitwasyon, seryosong sabi ni Quan Mingkai kay Guning. Alam man ni Guning na si Tang Yunfan ang kanyang biolohikal na ama, bilang sekretarya ni Tang Yunfan, dapat siyang pasalamatan ni Quan Mingkai sa ngalan ng kanyang amo. Ang kasiyahan ko, sabi ni Guning. Hindi niya akalain na nagawa niya si Tang Yunfan ng isang malaking pabor, ngunit naniniwala siya na ito ay isang bagay na kailangan niyang gawin. Si Tang Yunfan ay ang kanyang biolohikal na ama kung tutuusin at walang mas mahalaga kaysa iligtas ang buhay ng kanyang biolohikal na ama. Makalipas ang 12 minuto, dumating si Yuan Jizong. Nang makilala niya si Quan Mingkai, binati niya si Quan Mingkai ng buong paggalang. Ang pamilyang Tang ay isang napakalakas na pamilya sa politika man o sa negosyo sa bansa. Makapangyarihan sila gaya ng 4 na pinakamaimpluwensyang pamilya sa kabisera, kaya walang nang ahas na inisin sila. Bagamat si Quan Mingkai ay sekretarya lamang ni Tang Yunfan, isa pa rin siyang mas mahalagang figure kaysa sa kalihim ng Municipal Party Committee mula sa isang ikatlong antas ng lungsod. Secretary Yuan, salamat sa iyong tulong. Si Quan Mingkai ay hindi nagpakita ng anumang pagmamataas at napakagalang. Kung tutuusin, humingi siya ng tulong kay Yuan Jizong. Gayunpaman, sa kanyang pagtataka, lumitaw si Guning sa pinangyarihan ng aksidente. Ikinagalak kong tumulong. At talagang ginawa ni Girl Go ang karamihan nito, sinabi ni Yuan Jizong ang totoo. Ito ay isang aksidente sa sasakyan, at ang driver ay nasugatan ng husto, lalo na si Tang Yunfan na nakaupo sa likuran. Ang likurang bahagi ng kotse ay pinisil na wala sa hugis, at ang bahagi ng katawan ni Tang Yunfan ay mahigpit na idiniin ng kotse. Imposibleng medyo nasugatan lang siya. Gayunpaman, nang ipadala si Tang Yunfan sa ospital, mayroon lamang siyang mga menor de edad na pinsala. Inakala ng iba na ito ay isang himala ngunit naniniwala si Yuan Jizong na ito ay dahil sa tulong ni Guning. Secretary Yuan, malaki ang naitulong mo sa amin ni Miss Gu. Maraming salamat. Nagpasalamat muli si Quan Mingkai sa kanila. Labis na curious si Yuan Jizong tungkol sa pagkakakilanlan ng nasugatan na lalaki. Bakit siya pinuntahan ni Quan Mingkai ng personal? Hindi alam ni Yuan Jizong ang sagot ngunit naiintindihan niya na ang nasugatan na lalaki ay kailangang isang mahalagang tao. Ads by Pub Future. Karaniwan, dapat ay nagising si Tang Yunfan pagkatapos ng 2 oras. Gayunpaman, lumipas na ang 4 na oras, at wala pa rin siyang malay. Nag-aalala ang lahat sa kanya ngunit walang magawa sa kanila. Ang tanging magagawa na lang nila ngayon ay maghintay. Dahil nandito si Quan Mingkai, umuwi sina Guning at Guman mamaya.
Hindi pa tanggap ni Guman at Tang Yunfan ang isa't isa bilang pamilya, kaya hindi nararapat para kay Guman na manatili doon magdamag. Bago sila umalis, pinaalalahanan ni Guning si Quan Mingkay na tawagan siya kung magising si Tang Yunfan gaano man kagabi. Ma, huwag kang mag-alala. Magiging maayos din siya. Nang makitang malungkot si Guman, inaliw siya ni Guning. Upang mapawi ang pag-aalala ni Guning, pinilit ni Guman na ngumiti at sinabing, "Sure, magiging okay siya." Naunawaan ni Guning na si Guman ay nasa isang kaayla-hilakbot na kalagayan ngunit wala siyang magagawa tungkol dito. Tiyak na dahil mahal pa rin siya ni Guman, labis siyang nasaktan kapag nasa panganib siya. Nang sa wakas ay nakauwi na sila, 9 PM pa lang. Si Guqing at Wang Sufan ay nakaupo sa sala, naghihintay kay Guman. Ang pinagmulan ng debo ng kabanata na ito ay maaaring masubaybayan sa N0V3LB1N. Tao, gising na ba si Mr. Tang? Nang bumalik si Guman, nag-aalalang nagtanong si Guqing. Hindi pa, sagot ni Guman. Tao, nag-alinlangan si Guqing, ngunit nagtanong pa rin, may nangyari ba sa inyo ni Mr. Tang? Siya ang nakatatandang kapatid na babae ni Guman at nag-aalala siya kay Guman. Siyempre, kung ayaw ni Guman na sabihin sa kanya, hindi na niya ipagpatuloy ang pagtatanong. Dahil sa lahat ng nangyari, nagpasya si Guman na sabihin kay Guqing ang totoo. Bueno, siya ang biolohikal na ama ni Ningning. Ads by Pub Future. Ano? Nang marinig iyon, biglang tumayo si Guqing mula sa sofa sa sobrang gulat. Ginoo. Si Tang ang biolohikal na ama ni Ningning. Hindi ba patay na siya? Binulas ito ni Guqing nang walang dalawang isip, at agad itong pinagsisihan nang sabihin niya ito ng malakas. Pagkatapos ng lahat, si Tang Yunfan ay walang malay, at hindi tamang sabihin iyon ngayon. Si Wang Sufan ay mabuting kaibigan ni Guman, kaya alam niya ang tungkol sa kasaysayan ni Guman, at nakaramdam din siya ng pagtataka pagkatapos marinig ang balita. Kung ganoon, bakit hindi ka man lang niya nahanap o banibisita sa nakalipas na 18 taon? Bakit bigla siyang sumulpot ngayon? Bahagyang sinisisi ni Guqing si Tang Yunfan. Naaksidente siya noon at nawala ang memorya ng taon na magkasama kami, kaya hindi niya ako nakita o dinalaw. Kanina lang, nakilala niya si Ningning, at nakuha ni Ningning ang atensyon niya dahil kamukha siya ni Ningning. Pagkatapos ng imbestigasyon, sigurado siyang si Ningning ang kanyang biological na anak. Gayunpaman, nabigo pa rin siyang maibalik ang kanyang alaala, sabi ni Guman at parang napakalungkot. Nang marinig iyon, hindi na sinisisi ni Guqing si Tang Yunfan. So anong plano mo ngayon? Tanong ni Guqing. Single pa ba siya, o may asawa na siya? Kung siya ay may asawa, hindi na makakasama si Guman, ngunit kung siya ay single pa rin, may pagkakataon na sila ay muling magkasama. He stayed single the entire time. Although he lost the memory of the year when he was with my mother, he still had a vague image of my mother in his mind, and couldn't accept another woman, Guning said. Ever since he found out that my mother and I are his family, he has been trying to take responsibility as a husband and father. He came to CTF this time precisely for the purpose of meeting my mother face to face. Unexpectedly, he was caught in a car accident again, on his way after leaving the airport. Twists of fate, Wang Sufan said. Indeed, 18 years ago, a car accident had set them apart and made Guman believe that he was already dead. And a car accident stopped them from meeting each other again 18 years later. How about you? Are you willing to be together with him again? Guqing asked. Wala akong ideya. Si Guman ay walang malinaw na pag-iisip ngayon. Bagamat mahal pa rin niya si Tang Yunfan, 18 taon na silang hiwalay, at hindi maiiwasan na may kakaiba silang nararamdaman sa isa't isa. At saka, hindi na niya ito maalala ngayon, at mahirap sabihin kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Unpredictable ang lahat ngayon. Dahil hindi pa nakapagdesisyon si Guman, hindi na nagtanong si Guqing. Gayunpaman, kung mag-alinlangan si Guman, pinatunayan nito na mahal pa rin niya si Tang Yunfan.
Sa pag-iisip na pinalaki ni Guman ang kanyang anak ng mag-isa sa nakalipas na 18 taon, ang puso ni Guching ay nasaktan para sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Naniniwala rin siya na dapat magpakasal muli si Guman, ngunit tumanggi si Guman na magpakasal muli upang protektahan si Guning. Ang isang stepfather ay hindi isang biological na ama, at nag-aalala si Guman na ang kanyang anak na babae ay hindi tretuhin ng may tunay na pangangalaga. Gayunpaman, iba ang mga bagay ngayon. Ningning, ano sa tingin mo? Tanong ni Guching kay Guning.